mga Tomasino. Muli naming inihahatid sa inyo ang special episode ng V-Exclusives Botomasino 2015. Makikilala natin ngayon ang mga kumakandidato bilang secretary. Ang una ay isang third-year political science major na naging executive coordinator to the CSC Treasurer. Tumatakbo bilang isang independent candidate, Maria Yvonne Erica Yap. Ang sumunod ay isang third-year communication arts student na naging staff ng AB Student Council Secretary noong 2014. Tumatakbo naman sa ilalim ng Lakas Diwa, Nazca Alexia Tantay. Magbibigay kami ng ilang mga katanungan at mayroon lamang kayong 30 seconds para sagutin ang mga ito. Para sa iyo, Yvonne, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang sekretary? Bukod sa pagpipirma ng mga dokumento at pagtatago ng mga papeles, ano pa ang trabaho ng isang tagalihim? Pagiging sekretary ay pagkakaroon ng karakter na magserbisyo sa kapwa ko Tomasino, kung saan hindi ako nag-expect ng kapalit, kung saan hindi ko hinahanap yung hindi ako naghahanap ng kapalit sa mga pagod at sa mga oras na iginugugol ko sa kanila. Maraming salamat. Salamat, Yvonne. Tumungo naman tayo kay Nazca. Siyempre, aside dun sa plain secretarial works na pag-safekeep ng documents and magpirma, part dun ako ng kinatawan ng buong Tomasian body sa admin. Isa trabaho ko rin na, siyempre, as CSC, group kami. So, kailangan, in-oversee ko rin yung mga trabaho nila, nagagawa nila, nagagampanan nila ito. And at the same time, ma-assist ko din sila kung kailangan nila ng tulong. Yun lang. Nazca, paano mo mapapalakas ang presensya ng student council sa ordinaryong mag-aaral? Paano mo mapapaglapit ang gap sa pagitan ng opisyal at ang estudyante? Siyempre, hindi pwedeng ako lang yung gagawa ng mga paraan doon. Kaya tayo may CSC. Kaya maraming officers doon, ay lahat kami syempre gagawa ng paraan para mapalapit ang mga estudyante. Gagawin namin ito alongside with my PRO. Masaayusin namin ang pag-disseminate ng information sa kanila. Yun lang po. Salamat, Nazca. Para sa iyo naman, Yvonne. Isa po sa mga aking plano ay ang pagtatalaga ng League of Secretaries, kung saan bubuuin po ito ng mga sekretarya mula sa mga lokal na konseho, kung saan mas makakapag-reach out po ako at mas malalaman ko po kung ano ang problema nila sa mga lokal na konseho nila. Salamat, Yvonne. Yvonne, sa iyong mga plataforma, ano ang iyong pinaka-prioridad at bakit sa tingin mo kailangan itong mas pagtuunan ng malaking pansin? Ang plataforma ko is intensifying Tomasian societal awareness. Isa sa pinakamahalagang proyekto ko na sa tingin ko na ay kailangan ng Tomasians ay ang Tomasian Open Dialogue, kung saan mag-i-invite po tayo ng mga personalities na may alam sa most pressing issues po ng bansa natin. Dahil hindi lang po tayo Tomasino, kabataang Pilipino din po tayo. Parte po tayo ng kabataang Pilipino na dapat alam po natin kung ano yung kaya natin gawin para po sa bansa natin. Tumungo naman tayo kay Nazca. Dalawa ang aking platform, yun ay student empowerment and yung pangalawa ay environmental protection. Yung sa tingin ko pinaka-importante ay yung student empowerment. Under this, meron akong project na Tomasian Youth Parliament kung saan mag-iimbit tayo ng mga estudyante na kahit sino lang na pwedeng mag-voice out ng kanilang concerns at the same time, pwede sila mag-propose ng mga resolutions sa mga concerns ito para maging gabay ito ng CSC at ng CV sa paggawa rin ng policies. Salamat, Nazca. Thank you po. Ngayon naman, meron tayong katanungan mula sa social media mula kay @Camilest_. Ang tanong niya, paano pag hindi ka nanalo? Gagawa ka pa rin ba ng paraan upang magkaroon ng magandang pagbabago sa UST? Para kay Nazca? Kapag hindi ako nanalo, syempre, gagawa pa rin ako ng paraan para ma-develop pa yung Tomasian community. Ang paraan na to ay syempre mag-a-apply ako as staff sa CSE or sa local. Pwede rin ako mag-apply doon. And at the same time, meron po kasing plano ang Lakas Diwa na magtayo ng Lakas Diwa AB. And dun po, sa tingin ko ay makakatulong pa rin po ako. Yun lang po. Maraming salamat, Nazca. Para naman sa iyo, Yvonne. Minsan na po akong natalo, ngunit hindi po ito naging hindrance para po ako ay tumayo ulit at magtrabaho. Kahit po ako ay matalo, alam po ng kapwa ko Tomasino na gagawin ko pa rin po ang aking mga makakaya para po magserbisyo sa kanila. Maraming salamat din, Yvonne.
Maraming salamat Nazca at Ibon. Para lubusang makilala ang inyong mga kandidato, kumuha ng kopya ng aming special supplement ng Boto Masino 2015. Bisitahin ang aming website at social media accounts. Tomasino, patuloy mong kilatisin ang mga kandidato dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa tamang pagboto. Ito po si Daniel Gabriel para sa V Exclusives Boto Masino 2015.